Maniniwala ka ba kung sasabihin kong pamilya na rin ang turing ko sa inyong dalawa ni Chenny at hindi ako papayag na mahirapan kayong dalawa? Mi Amor Tales presents The Banderas Series 3, The Pediatrician's Instant Family. Written by August R. Nagsusuklay si Portia na mahaba niyang buhok habang pinapanood si Chenny na nagtatatakbo sa loob ng kwarto. Chen, baka madapa ka. No, Mama. I'm a big girl na. Sasama ka ba sa university ni Mama? Tanong niya sa 4 na taong bata. Sumasama kasi ito minsan sa university. Minsan naman ay inihahabili ni Portia sa baba ng kondo. May daycare kasi sa baba para sa mga batang iniiwan saglit. O sa friends mo na lang sa baba? Sa baba na lang po. I don't want to go with you sa university. They're old people. Ani Chenny na parang wala nandito ang sinabi. Nilalaro na mahaba nitong buhok na tapos niya ng ipitan bago pa siya nag-ayos ng sarili. Annoying din. Always pinching my cheeks. Hindi na lang pinch sarili nilang cheeks. Pinanlakihan niya ito ng mata. Napaka-judgmental mo naman, Chen. Singhap ni Portia. Ganda ka, ate. Para lang silang magkapatid na nag-aasaran. Portia is a 4th-year college, taken up engineering at Almonte International University. First year pa lang siya kasama na niya si Chenny. Anak ito ng dati niyang kaibigan na natakot at nagtago pagkatapos ay iniwan sa kanyang responsibilidad. Kaya heto at 4 na taon na siya naghihirap. Iwinasiwas nito naka-ponytail na buhok bago umirap at nag-pose. Of course naman, te. I'm beautiful. Ikaw ba? Kung hindi ako maganda, baka ampon ka. Umingos lamang ang batang babae. Napailing si Portia bago tinapos ang ginagawa sa harap ng salamin. Tara na sa baba, maliliit na ako sa kakaarte mo. Dala ang plates niya at ang maliit na bag ni Chenny ay lumabas sila ng unit. Nagtatatakbo pa ito sa hallway pero pinapabayaan niya dahil wala naman tao, ngunit nagkamali siya. Meron pala at nabunggo ito ng bata sa binti. Chen, sabi sa'yo huwag magtatakbo eh. Saway niya sa bata na nakatingala sa lalaki na bangga. Chenny, are you hurt, anak? Nakalabi siya nilingon ng bata. Mama, he's handsome. Nakahinga na maluwag si Portia. Hinila niya ang bata para makasakay na sila sa elevator na sakto ring bumukas. Hindi na siya nakahingi ng paumanhin sa lalaking nabangga ni Chenny at ni hindi niya nakita ang itsura nito. Behave ka rito ha, bilin niya sa anak. Kapag nalaman kong pasaway ka, dadaling kita kay Mami. No! Hiyaw nito na may kasama pandabog. Inaaway ako ron ni Lolo. Inaaway pero ang totoo ay takot lamang ito sa mami niya. Hindi makaarte. Well-trained ng mami niya at punong-puno na sa kaartehan niya noon, kaya hindi na makaubra si Chenny ngayon. Takot ka lang kamo sa lola mo. Ismid niya. O sige na, Chen. Paalam niya. Hinalikan ng anak sa buhok. Behave ah. Papasok na si mama. Babalikan kita mamayang tanghali. Isa lang ang klase niya pero 3 hours yun. Malapit din lang naman sa kondo ang AIU, kaya ilang minutong biyahe lang. May sarili naman siyang kotse. Ngarag ka na, girl. Salubong sa kanya ni Lori nang makababa siya ng kotse sa parking lot ng university. Asa na? Sinamaan niya ng tingin ng kaibigan. Ay, pahingahin mo kaya muna ako no, gagang to. Nanghihiram kasi ito ng drawing tools dahil nakalimutan daw dalhin ang gamit ito. Tinamad nang bumalik sa kondo. Sa first class ko yung gagamitin, gosh! Reklamo nito. 3 klase ko ngayon, hanggang 6. Gusto ko pa naman sanang tumabay sa kondo mo para makipagtarayan kay Chen. Ay, ewan. Anya bago naglakad patungo sa locker room ng engineering building para kunin ang hinihiram ng architecture student niyang kaibigan. Naliligo ka na naman sa building namin. Hindi kasi mag-check ng gamit bago umalis o kaya iwan na lang sa locker. Tagal ko na sinasabi sa iyo eh. Ay, tama na nga ang sermon, Portia. Para ka na si mommy. Ganyan ba kapag mommy na rin? Ewan sa'yo. Oh, ito na. Layas na sa building namin. Masaya namang maging independent single mother kaso nakakapagod din minsan at nakakainis. Pero pinili niyang bumukod sa magulang simula na magkaroon siya ng isang maarte at mataray na Chenny, kaya tiis lang. Sabay tayo mag-lunch? Tanong pa ni Lori bago tuluyang makalabas sa engineering building. Anong oras bang tapos ang klase mo, Portia? Isa lang ang class ko. By 11 tapos na. Uuwi ako sa bahay para masabayan si Chen na kumain. Sasama ka?
Sure, pero babalik din ako agad dahil may klase ako ng 1:00. Ani to sabay reklamo. Ayoko na maging architect. Pwede bang maging mayaman tamad na lang? Gaga. Natatawang Anya. Lagi itong nakareklamo pero tuloy pa rin. Kahit siya naman, reklamo ng reklamo pero hindi pwedeng sumuko dahil may anak na umaasa. Pagkatapos ng klase ay dumaan muna siya sa restaurant para makapag-take out ng pagkain bago umuwi sa kondo. 11:30 na silang pinalabas kaya dali-dali na siyang umalis. Ang tagal naman po. I always look at the clock. I'm hungry too. Salubong sa kanya ni Chenny na nakadungaw na sa pinto ng daycare center. Sabi 11 po eh. Ang hirap din naman pala ng anak na advance sa knowledge, hindi makapagsinungaling sa oras. Anak, syempre nagbiyahe pa si mama. Inayos niyang buhok nito bago hinalikan sa noo. Gutom ka na? Hindi pa naman po much. Teacher Dea gave us foods kanina po eh. Tinulungan siya ni Chenny na magbitbit ng paper bag. Let me help you, Mama. Thank you, baby. Bait ah. Sumakay sila ng elevator hanggang sa unit. Patakbong lumabas ang bata nang may matanaw na lalaking papasok sa katapat na unit nila. Mama, di handsome man. Ha? Kilala ko yun. Natutuwang anito. Humihiyaw pa't nakatas ang kaliwang kamay dahil ang kanan ay may hawak. He's so handsome talaga. Anito bago nagpatuloy sa paglalakad. Huminto pa sa tapat ng pinto na sinasabi nitong gwapong lalaki. Dito pala po siya nakatira din. Can I make friends with him, Mama? Why not? Kung mabait naman siya, di ba? Halika, pasok na. Baka hindi mo na mapigilan at kumato ka na dyan. Natatawang ani Portia. Habang kumakain ay pansin niyang parang biglang tumamlay ang anak. Sumisinghot din ito. Are you okay, Chen? Yes, Mama. Masakit lang po onti yung head ko. Hinipo niya noon ito at medyo mainit nga. Anong ginawa mo sa baba kanina? Naglaro kayo sa labas? Opo, kasama namin si Teacher Dea. And anong kinain pagkatapos? Hindi ito agad sumagot. Nagkuyakoy muna bago nakalabi siyang tinignan. Ice cream po. Nanlaki ang mga mata ni Portia. Galing sa labas tapos pagpasok ice cream agad ang kinain. Hindi pa naman sanay si Chenny sa malalamig. Hindi niya sinasanay. Pinakain kayo ni Teacher Dea? Mabilis itong umiling. Hindi po, Mama. Naiiyak na sagot ito. Nagkuha po ko ng ice cream sa ref for myself po. Mariin siya napapikit. Ay, ang tigas ng ulo, Chenny ha. Ano yan ngayon, nilalagnat ka? Tuluyan na itong umiyak. Sorry po, Mama. Mainit po kasi kanina kaya... At nagdahilan pa. Tapusin mo yung pagkain mo't iinom ka ng gamot. Tatawagan din niyang kanyang ina mamaya para magtanong. Kinakabahan talaga siya kapag nagkakasakit ang anak. Ayaw po ng gamot, Mama. Di na po pasaway si Jenny. Huwag lang mag-inom ng gamot. Naaawa siya pero hindi pwedeng ipakita. Kailangan ito ng gamot at baka kung hindi ay lumala ang lagnat ito. Pero nagpasaway ka na kaya iinom na ng gamot. No po. Sa huli ay hindi niya talaga ito napilit uminom. Dinaan niya sa iyak at tago sa sulok. Hapon nang medyo tumaas pa ang lagnat ito kaya natataranta na niyang tinawagan ng ina. Mami, si Chen, ang taas ng lagnat. Ah, dali mo na sa ospital. Ano naman ba kasing ginawa niyo mag-ina? Singal pa sa kanya ng inang si Ashley. Sinabi nandito na muna yung bata na yan eh. Ma'am, kapag binubuhat ko't ilalabas, nagpipiglas tapos tatakbo ulit sa kwarto. Nagtatago pa nga sa ilalim ng kama. Frustrated na sumbong niya sa ina. Mahinang tumawang ina bago nagsalita ulit. Ay, punasan mo na lang muna ng basang towel. Bantayan mo. Tapos na bang plates mo? Hindi pa nga po. Tatapusin ko sana kanina kaso nilagnat naman si Chen. Mamaya na lang po siguro kapag medyo bumaba ng lagnat niya. Iyon ang mahirap sa pagiging independent niya. Kapag may sakit si Chenny, hindi siya nakakagawa ng mga outputs at activities. Kapag nakatulog, dali mo na sa ospital. Ayaw nga, Mi. Kahit anong himbing kapag iniangat ko sa kama, nagigising eh. Ngayon, danas mo ng tigas ng ulo mo. Ganyan na ganyan ka noon. Maldita na matigas pang ulo. Malalim siyang bumuntong hininga. Ay, Mami naman. Lagi nga yun sinasabi ng ina sa kanya. Kahit ng dad niya ay ganoon din. Kuhang-kuha raw ni Chenny ang ugali niya noong bata. Simpleng chismosa rin.
Maya-maya ay medyo bumaba ng lagnat ang kanyang anak, kaya akala niya ay okay na. Pero hating gabi nang mahirapan naman itong huminga dahil sa hika. Dahil sa taranta ay binuhat niya ito at imbes na itakbo sa elevator para dalhin sa ospital, ay nangatok siya sa kabilang unit. "Help! Please! I need help! Excuse me!" Sigaw niya habang kumakatok. Nakahinga siya na maluwag nang bumukas ang pinto. Lumabas ang isang lalaking topless at naka-boxer shorts lamang. Wala siyang panahon tignan ng abs nito at ang batak nitong muscles. "Please, tulong naman!" Anya na nakapaglukot sa gwapo nitong mukha. "Ang anak ko inaatake ng hika." Nanlaki ang singkit itong mga mata. Ipasok mo dito sa loob. Nagtataka man pero sinunod niya. Kilala naman niya ang lalaki ngunit hindi personal. Ito palang isa sa sikat na quadruplets na banderas, si Bullet. Suwerte pa rin siya at pediatrician ang nakatok niya. "Anong gagawin mo?" Hindi siya pinansin ng lalaki. Hinubad dito ang suot na jacket ni Chenny at ginamitan nito ng inhaler ang bata na halos hindi na makamulat. First aid lang to. Wait for me. Dadali natin siya sa ospital. Magbibis lang ako. Mabilis itong kumilos at maya-maya pa ay nasa sasakyan na sila patungong ospital. Ilan sandali lang ay inaasikaso na ng mga doktor ang kanyang anak. Nasa tabi naman niya si Bullet. Thank you." Sinulyapan lang siya nito. Akala niya hindi ito mamamansin pero nagsalita ito matapos ang ilang minuto. Bakit pinalala mo pang halos tumirik ng mata niyang anak mo sa taas ng lagnat bago dalhin sa ospital? Kung hindi pa pala inatake na rin ng hika, tutunganga ka lang. Mali siya. Tanggap niya yon. Ayaw kasi niya sa ospital. Nangangatal sa takot na aniya. She's fidgeting. Panay din ang lunok niya. Hindi ko rin naman inaasahan na sasabay ang asthma niya eh. Wala man lang ba siyang inhaler na lagi naka-ready in case na atakihin siya? Sa magkakapatid na banderas, itong si Bullet talaga ang mahirap i-approach. Yun ang sabi ng iba. Hindi naman kasi niya nasubukan lapitan ng mga banderas. Ngayon lang. Sa quadruplets, si Bullet daw ang tahimik at mahirap aloof. Naiwan sa bahay nila mami eh. Mahinang sagot ni Portia. Naroon kasi sila nung weekend. Nakalimutan niyang dalhin pabalik sa kondo. Hindi na ito umimik. Nanatili siyang tahimik hanggang sa mailipat si Chenny sa isang private room sa VLCI Hospital. Tinawagan na rin niya mga magulang at papunta na mga ito. Salamat, Dr. Banderas. Nahihiyang pasasalamat niya sa doktor na katakatakang hindi siya iniwan. Nakaupo ito sa sofa na nasa sulok ng kwarto. Pasensya na. Nakaabala ako sa pahinga mo. Ano pa bang magagawa niya, sorry mo? Masungit na anito. Mahiga ka rito at para ka ng zombie. Baka lalong lagdatin ng anak mo sa takot kapag nagising at ikaw ang nakamulatan. Nakasimangot siya lumapit sa sofa na kinaupuan nito at tumabi. Grabe ka naman makalait, Dok. Close ba tayo? Talaga ba? You're really asking me that? Napanguso siya. Hindi lang pala ito tahimik, suplado at masungit din. Sabi ko nga po. Tulog na. Ako na muna magbabantay kay Chenny. Sanay naman ako sa puyatan. Thank you talaga, Doc Banderas. Hindi ko na alam ang gagawin ko kanina. Hindi naman siya inaatake ng ganong kalala noon eh. Sinserong pasasalamat niya. Sabihin mo lang kung may kailangan ka bilang kapalit ng pagtulong mo, though dapat pera ba kasi doktor ka at manahimik ka na. Pinatutulog ka dyan, ang dami mo sinasabi. Oo na nga po. Thank you ulit. Naalimpungatan si Portia dahil sa hagik-hik ng anak at malamyos sa tawa ng isang lalaki. Nang imulat niya ang mga mata, ay nakita niyang puting kumot na nakapatong sa kanya. Nakaupo na sa kama si Chenny at kausap si Doc Bullet na nakasuot na ng puting coat nito. Doc Bullet, you are so handsome po. Narinig niyang puri ng anak sa binata na tumawa. Tuwan-tuwa sa nakukuhang papuri sa bata. Really? Maganda ka naman, Chenny. We're bagay po. Mas lumakas ang halakhak ni Bullet. I'll wait for you then. At talagang paasahin pa yata ang anak niya. Hindi pa rin siya napapansin ng dalawang nagkukwentuhan sa kama. Pinapanood lamang niya mga ito. Kaso, how old are you na po ba? Pabebeng tanong ni Chenny. Kunwari pa naghahawi ng buhok. Napapaisip tuloy si Portia kung saan ito natututunan ng mga gestures na ganoon. I'm 30. You? Ay, Dismayadong singhap ni Chenny. I'm just 4 po. Matagal pa tayo magkakasal. Baka lolo ka na nun.
Napanganga na lamang siya sa mga pinagsasabi ng anak. Mabilis kasi itong matuto, kahit na isang beses lang mapanood o marinig, ay natatanda na agad ito. Pero swear, hindi niya ito tinuturuan ng mga ganoon. Kaya nga, paano ba yan? Dramatic na nagtabo ng mukha ang bata bago maya-maya ay nakangising tumitig sa doktor na kaharap. Nangingislap ang mga mata nito. Kinabahan tuloy siya. Ang mama na lang po. 23 siya. You can get married na agad po, Doc. Jenny? Hindi niya mapigilang hiyaw dahil sa hiya. Ano yan? Oh, mama's awake, Doc. You make usap na po para magkasal na kayong dalawa. Parang sinasabi lang nito mag-usap kung anong araw ito lalabas mula sa ospital. Matutulog po ako para hindi ko kayo dinig sa usap nyo. Nakatawa lang naman ang binatang pediatrician. Parang wala lang dito ang mga kalukuhan ng anak niya. Sorry about that, Doc. Masyado lang talagang madaldal yan. Nakakahiya tuloy. Okay lang, she's just a kid. Bumangon siya mula sa sofa at maingat na itinupi ang kumot. Hinilot pa niya ang sentido na masakit. Mabuti na lang at wala siyang pasok. Yeah, naka-duty ka na? Dinalaw ko lang si Jenny at nakitang gising na, kaya binantayan ko muna. Wala pa naman akong pasyente. Salamat ulit, Doc. Aniya. At saka never mind what Chan said. Masyado lang siya madaldal talaga. Nagkibit-balikat lang ang doktor bago walang imik na lumabas ang kwarto ni Chenny na halatang nagtutulog-tulugan lang. Kunwari ka priyan, Chenny. Ingos niya sa anak na makalapit sa kama nito. Bungis-ngis itong inilabas sa mukha sa ilalim ng kumot. How was that talk, Mama? You're getting married na po? Anak, hindi ganun kadali yun. Paliwanag niya rito. Hindi magpapakasal ang dalawang tao kung hindi nila mahal ang isa't isa at kung ayaw nila. Hindi mo mapipilit. Naintindihan mo? Okay. Pagsuko ng bata pero may kasunod namang komento. But he's handsome, Mama, no? Sayang. I want him to be my boyfriend sana pero baka lolo na siya. Nagsisisipa ito sa kama. Kaya magiging dada na lang dapat. Ay, saan mo ba natututunan yung mga yan, Chen? Hindi pa dapat alam ng mga kids yan. Dapat more on laro and aral ka lang muna. Kay Tita Lori po. Naririnig ko rin na nagkukwento si Teacher Dea sa mga friends niya about boyfriend and daddies. Napaisip si Portia. You want a daddy ba, anak? Ngayon lang ito naging persistent sa usapang ganoon kaya napapaisip siya na baka nga naghahanap na ito ng ama. Pero sino naman ang ipapakilala niya? Umirap muna ito bago sumagot. Anong gagawin sa daddy kung wala naman? Ikaw lang happy na po ako, Mama. Bola ka lang yata eh. Kahit pasaway ay malambing din naman ang bata. Mas lamang nga lang na madaldal at maldita ito. Okay lang din naman may daddy, basta si Doc Bullet. Ay, Diyos ko ka. Singhap ni Portia sa nakangising anak. Kanina mo lang nakilala, gusto mo na agad? Bakit naman kaya, Chenny? Mabait po siya, Mama. He really cares for me and you. Kung mag-boyfriend ka, dapat si Doc Bullet, ha? Walang choice, anak. Kailangan siya talaga. Ikiniling ni Chenny yung ulo at saka pailalim siyang nginisian. Pwede, pero dapat mabait like Doc Bullet. Guwapo like Doc Bullet. Caring like Doc Bullet po. And many more traits like Doc Bullet. Napangisi si Portia. In short, si Doc Bullet? Aha? Anito, saka tumawa. Na-discharge din naman kinabukasan si Chenny kaya nakauwi na sila. Kasalukuyan nasa bahay sila na magulang kaya behave ang bata makulit. Mama, kailan tayo uwi sa kondo? Nakangusong tanong nito sa kanya. Ilang beses na ba nitong naitanong yon ngayong araw? I miss my toys na po. Ano yon, Chenny? Nakamulagat na tanong ng Mami Ashley niya sa apo. Uuwi ka na? Bakit? Ayaw mo na makasama si Lola? Umirap ang bata. Hindi yun kita ng kanyang ina dahil sa kanya ito nakaharap. Miss ko na toys ko, grandmama. Tsaka, ang sungit mo po eh. Malakas na humalakhak ang daddy sabi niya sa sinabi ng apo. Kaya iwas-iwasan ng taray Ash. Natatakot na yung apo mo sa'yo. Ay, wala naman akong ginagawang masama ah. Ibibili na lang kita ng bagong toys saka princess gowns. Halika, kumain ka muna ng gulay bago tayo umalis.
Happy na po sana ako kaso bakit may kapalit po? Reklamo ng bata pero wala ring nagawa ng hilahin na ito ng mami niya sa kusina. Naiiling naman na naiwan si Portia at ang daddy niya. Ganyan na ganyan ka noon, Portia. Walang pagkakaiba. Sobrang sakit ng ulo namin ng mami mo sa'yo. Hindi na malaman kung saan mo na lang natutunan ng kung ano-ano. Para akong lagi may kasamang kaibigan sa kondo, Dad. Lahat na lang na makita niyan, idadaldal sa akin kapag hindi na kontento. Tatawagan si Lori kahit na nasa klase. Mahinang tumawa ang ama. Okay lang na ganyan siya, reklamador. Ang mahalaga, marunong pa rin rumispeto at gumalang. Yes, Dad. Marunong naman siya. Matulungin din. Kumusta naman ang pag-aaral mo? Mas mahirap na dahil graduating ka na, anak. Tumango si Portia. Kaya nga po, ang daming ibinabang project sa amin plus yung plates pa. May thesis pa, Dad. May mga recitations at activities pa. Kaya mo yan. Anito. Basta kung nahihirapan ka, magsabi ka lang, Portia. Tutulungan kita. Si Chenny, kung hectic ang schedules mo, dali mo rito o kaya ipapasundo ko na lang para wala kang ibang iisipin kundi ang pag-aaral. Yes, Dad. Niyakap niyang ama. Thank you, Daddy. Love you. Sus, magkano kailangan mo? Mabilis siyang kumalas at mahinang pinalo ang dibdib ng ama. Daddy naman naglalambing lang eh. Anya saka ngumisi. Pang-shopping lang sana, Dad. May allowance ka. Gulat ang itsura dito. Ilang cards ang nasa'yo? 3. Ngumuso si Portia. Daddy, yung isa, allowance ko. Yung isa sa school projects and things. And then yung isa, nakatabi para sa future ni Chen. Puro debit cards yun. Walang cards for shopping. May sariling black card si Chenny, nak. Bigay ng mami mo. What? Si Chen meron, ako wala. Nakakatampo naman. Kunwaring naiiyak siya. Paano niyo ako natitiis? Tinapik siya ng ama sa noo. Ayaw mo naman kasi. Kaya sa anak mo ibinigay. Tilang pa na kay Chen ang black card. Wala talaga siyang kaalam-alam na may sariling pera palang anak. Ang galing din namang magtago ng bata. Hindi ko naman nakikita na ginagamit niya. Laging sa akin nakaungot kapag nasa mall kami. Kilala niya ang bata. Kung may sarili itong cards ay basta na lang itong papasok ng mga butik o kaya ay restaurant. Tulad nung minsan nakuha nitong isa sa card niya pero nito naman nakaraan ay laging nakatingala sa kanyang anak. I think it's been 2 months or 3. Hindi ko na matandaan. Basta medyo matagal na yon kay Chenny. Balak niyang tanungin ang anak pero hanggang sa makabalik na lang sila sa unit ay nakalimutan na niya. Araw ng Sabado, may pasok siya ng 9 kaya maagi siyang bumangon para mag-asikaso. Chen, anak, kay Teacher Dea ka ba ulit o kay Grandpapa at Grandmama? No po. Ha? Anong no po? Hindi ka pwede sa university ngayon, nak. Hectic ang schedule ni Mama ngayon. May recital siya sa first class and then after class, may plate siyang tatapusin dahil nakakatuwa ang prof nilang walang consideration. Kahapon ito nagpagawa, mamayang 6 ng hapon ang pasahan. Basta po, I can handle myself na po. Napangiwi si Portia sa kayabangan ng anak. Hindi pwedeng basta lang, Chen. Dapat, wait, where are you going? Nauna na kasi itong lumabas ng unit kaya nagmamadali niyang sinundan at napatda siya ng kumatok ito sa katapat na unit. Chenny, no! Baka Doc Bullet? Hello po. Pwede po ako dito? May school po kasi si Mama and wala akong kasama. Pagpapaawa ni Chen sa doktor na parang bagong gising. Please po. Pinagdaupan nito ang 2 palad. Please. Chen, hindi na niya natapos ang sasabihin nang ngumiti si Bullet at kargahin ang bata. Sure. Sagot nito bago siya balingan. Okay lang, Portia. Wala naman akong duty ngayon. Bye, Mama. Wala siya nagawa kundi ang umiling at pumasok na sa university. Nakakahiyaman pero hindi na niya mababago ang desisyon ni Chenny, lalo at pumayag naman si Bullet. Mag-iiyak lang ito. Simula noon, kapag walang trabaho si Bullet at may pasok si Portia, siya nag-aalaga sa bata. Sa ayaw man niya o sa hindi, bigla na lang kasing mangangatok ang bata sa unit niya. Oh, Chen, sinong kasama mo? At ngayon ay heto na naman ang bata. Mabuti na lang at natataon laging nasa unit siya. Wala po. Busy si Mama sa projects niya po. Nakangusong anito. Ayoko siya ma-disturb kaya dito po muna ako. Binuhat niyang bata na nakasuot ng bestidang kulay pink, pati ang mga clips nito ay pink. Nagpaalam ka ba sa mama mo? Hindi po. Nilaro-laro nito ang buhok niya.
Ayaw ko nga po siya ma-disturb. Bad yun, Chenny ha. Dapat nagpapaalam ka muna bago ka umalis kung may gagawin ka para hindi mag-aalala ang mama mo. Okay po, put me down. Naglilikot ito sa bisig ni Bullet. Babalik ako para magpaalam po. Hindi na baby, itetext na lang natin ang mama mo. Agad namang kuminang ang mga mata nito. Say you miss her po para magpunta siya rito. Tuwan-tuwang anito, pumapalakpak pa. Ibinaba niya ito sa upuan na nasa kitchen counter. Lagi niya itong pinapakain ng gulay kapag naroon sa unit niya. Naikwento kasi nito na ayaw nito sa gulay kaya inuuto niya para makakain. Chenny, hindi naman dapat sinasabi ang ganong mga words lagi. Your mommy and I are friends, kaya awkward naman kung sasabihan ko siya ng I miss you. You get it, baby? But friends do miss each other naman po. Like my friends sa daycare center sa baba po. I miss them kapag hindi ako nagpunta. Napapakagat na lang sa labi si Bullet. Nahihirapan siya magpaliwanag dito. Sa totoo lang kasi hindi talaga pediatrics ang kukunin niya sanang kurso kundi dentistry. Kaso naunahan siya mag-fill up ng form ng kapatid sa Trigger. Baby, listen. Hindi siya kasing soft at mahabang pasensya katulad ng bunsong sina Colt at Range. Okay, we're acquaintance. Just acquaintance, Chenny. Hindi rin kami ganong close ng mami mo at baka magalit sa akin ng dad mo niyan kung sabihin ko siya ng I miss you. Nagulat pa si Bullet na matinis itong sumigaw. But I don't have a daddy. Don't shout, baby. Naririnig po kita. Ngayon lang talaga nasubok ang kanyang pasensya. Ay, sige na. Itetext na natin ang mami mo. Behave ikaw Papaalam ko lang na nandito ka. Pero hindi pa man niya na ilalabas ang phone sa bulsa ay may nag-doorbell na. Parang alam na agad niya kung sino yun. Si mama po yun. Stay there, Chenny. Pagbubuksan ko lang. At hindi nga nagkamali ang bata. Si Portia nga ang kumakatok. May bitbit pa itong iPad. Hey. Nandiyan si Chen? Oo, kanina pa. Sagot niya habang pinagmamasdan ang mukha ng dalag. Nangangalumata ito na parang puyat na puyat. Pasok ka. Pakakainin ko sana ng gulay si Chen. Itetext pa nga lang sana kita na nandito siya. Sorry about that. Anito na kusang umupo sa couch. Pagod na pagod. Pumipikit-pikit pa nga. Ay, tumalikod lang ako saglit na wala na agad. Inilalak mo dapat ang pinto, Portia. Paano kung saan pumunta yan? She just chuckled while closing her eyes and hugging the iPad. I doubt that, Bullet. Dito lang lagi ang punta nun. Kahit gaano kakulit, marunong naman yung makinig. I agree. Anya. Sa ilang beses ba naman nangyari, nasanay na lang din siya. Mukhang pati si Portia ay nasanay na rin. Anong oras ka nagsimula sa plates mo? Humikab muna ang babae bago sumagot. Halos humiga na ito sa couch. Ay, kagabi pa. 3 oras lang ang tulog ko. Mabuti na nga lang, mamaya pang 3 ang class ko. Tinatapos ko na lang tong AutoCAD dito sa iPad para gagayahin ko na lang at ililipat sa blueprint bago ipasa. Matulog ka muna saglit. Gigisingin kita ng mga 1 para makapag-prepare ka. You still have 1.5 hour to sleep. Ako nang bahala kay Chenny. Ay, thank you, Doc. Naghihikab na anito. Pipikit lang ako saglit Sorry sa abala, Doc. No problem. Tahimik siyang kumilos sa mabilis na makatulog si Portia. Bumalik siya sa kusina kung nasan si Chenny na nakaupo pa rin kung saan niya iniwan. Si mama po yun. Marahan siyang tumango. Natutulog lang si mama dahil papasok na siya mamaya. She needs sleep. Chenny giggles and placed her forefinger on her lips. Opo. Tahimik muna tayo, okay? Ipagluluto natin siya ng foods para pagising niya kakain siya. Excited itong pumalakpak pero walang sounds. Cute ito. Nakakaubos lang talaga ng pasensya at hindi na uubusan ng isasagot. Okay po, Doc Bullet. Marahan ang bawat kilos niya sa kusina para hindi gaano lumikha ng ingay. Nang matapos magluto ng kanin, kaldereta at gulay, ay pinuntahan nila Chenny si Portia na mahimbing pa rin ang tulog. Portia, gising na. Samantala'y marahang iminulat ni Portia mga mata dahil sa naramdamang pagtapik sa kanyang balikat. Mama, wake up! Wake up! Mariin muna ulit siyang pumikit dahil nasilaw siya sa ilaw na nasa sala. Portia, 2 o'clock na. Tamad man ay pinilit niyang bumangon. Thank you, Bullet. Naabala ka na naman naming mag-ina. No worries, wala akong trabaho ngayon.
Kain na, nagluto ako. Sabay-sabay na tayong kumain. Hindi pa kayo nanananghalian? Pinakain ko na si Chenny. Ikaw. Nag-iinad siyang sumunod sa kusina ng unit ang binata. Nag-abala ka pa magluto. Pwede naman akong kumain sa university. Tsaka dapat sinabayan mo na si Chen. Simula nang makilala niya si Bullet, ayaw man niyang aminin pero nagiging dependent na siya sa binata. Hindi na mga magulang ang pinepesta niya kapag may hindi siya alam lalo na tungkol sa pag-aalaga sa bata. Si Bullet na wala namang angal ang tumutulong sa kanya. Makalipas lang ang ilang araw ay kinailangan na naman yan tulong ng lalaki. Hello, Bullet? Hello? Isang hapon kasi nasunduin niya si Chani sa daycare ay may sinat ito. Nasa ospital ka ba? Yes, I am currently checking some documents regarding my patient who has leukemia. Bakit? May kailangan ka ba? Si Chani kasi. Kinakabahan na talaga siya kapag sinisinat ang bata. Nadala siya simula ng lagnatin ito at sinabayan ng asthma. What happened to her? Narinig niya ang pagkabahala nito. Nasa kondo ba kayo? May sinat. Kinuha ko kanina sa baba, may sinat na pero sabi ni Teacher Dea, masigla pa naman daw na naglalaro. Dali mo na siya rito ngayon din or susunduin ko na lang kayo dyan. Baka pagod ka galing sa university. Hindi na. Agad na pigil niya. Magdadrive na lang ako papunta dyan. Okay, hintayin ko kayong dalawa rito ha. Drive safely, Portia. Magsuot kayong dalawa ng jacket. Medyo malamig ang panahon ngayon. Alright. Anya. Katakatakang hindi siya ganong kinakabahan dahil alam niya naghihintay sa kanila mag-ina si Dr. Bullet Bandera sa ospital. Chen, pupunta tayo kay Doc Bullet para ipacheck ka, okay? Mama, Doc Bullet is in the hospital po. Yes na, papacheck up tayo kay Doc. Sinuotan niya ito ng jacket bago binuhat palabas ng unit. Nagmamadali siyang sumakay sa elevator hanggang sa parking lot at nag-drive patungo sa ospital. Bullet! Nakaabang na ito sa pinto ng ospital. Hey! Kinuha nito si Chen mula sa braso niya at ito na nagbuhat patungo sa office nito. Chen, are you okay? Doc, hindi naman po masakit masyado yung head ko. Mainit lang po ako. Iniupo ito ni Bullet sa upuan sa harap ng mesa nito. Stay, baby. Nanonood lang siya habang chinecheck ni Bullet ang anak. Ilang minuto rin ang nakalipas bago ito natapos. What happened? Tinutubuan lang siya ng ngipin. Common sa mga batang ganoon lalo sa mga sanggol. Nilalagnat kapag tinutubuan ng ngipin lalo na kapag molar tooth. Applicable din siya kapag 4 years old na do. Hindi karaniwan pero posible. What should I do? Toothbrush lang lagi, Chenny, ha? Paalala ng doktor sa bata bago siya hinarap. Reresetahan ko rin ng pain reliever kung masakit na masakit din ang gums niya. Minsan kasi ang tamad mag-toothbrush. Anyang tila nagsusumbong kaya sinaman siya ng tingin ng anak. Ha? Always brush your teeth, baby, para malinis at hindi masisira agad ang ngipin. 3 times a day dapat. Nagbabrush naman po eh. Reklamo ng bata. May sakit na nga talagang ayaw pang magpatalo. May dentist ba siya na regular na pinupuntahan? I can recommend a dentist if you want. Tumango siya. Kay Dr. Vega, pero hindi ko madalas na nadadala dahil sa schedule ko. Sige, ire-recommend ko kayo kay Doc Trigger para sa regular check-up at linis ng ngipin. Kung busy ka, magsabi ka lang at ako na magdadala kay Chenny. Or kung busy rin ako, ipapasundo ko sa driver o kay kuya mismo. Nanlaki ang mga mata ni Portia. Ha? Hindi na, Doc. Sinuliapan niya si Chani na nakakandong na kay Bullet at natutulog. Kung hindi kakayanin ng sked ko, si Nani na lang. Ikinukuha ko siya ng Nani kapag hindi ko talaga kaya. Alright, I'll give you Kuya Trigger's clinic address na lang. Ibinaba lamang ni Bullet si Chenny sa sofa bed na hinihigaan ng mga pasyente nitong bata nung pumasok ang isang nurse at ipinatatawag daw ito sa ER. I'll be right back. Sige. Magaling na si Chenny kinabukasan. Parang nagdahilan lang ang bata. Umagang-umaga ng Lunes ay nangapit bahay na naman ito. Hinahayaan niya dahil kay Bullet lang naman ito lagi nagpupunta. Chen, papasok na ako. Sumilip siya sa pinto ng unit ni Bullet para magpaalam sa anak. Chenny, hindi ka ba sasabay pababa? Sasabay po. Sagot nito na sumulpot galing sa kusina. May dalang chocolate. Hahatid kayo po namin ni Doc sa school mo po. Ha? Wag na. Lumabas din si Bullet galing sa kusina. Nakasuot ito ng itim na fitted shirt. Doc, huwag na. Nakakahiya naman. Makakabala pa ako. Chen, tara na kay Teacher Dea na ka.
Ihatid ka na namin, Portia. Papasok din naman ako sa ospital. Idadaan na kita at malapit lang naman ang Almonte sa VLCI. Tumango-tango si Chenny para ipakitang sumasang-ayon ito sa sinabi ng doktor. Naghihinala tuloy siya na baka galing ditong ideya. Malapit lang ang university kaya mabilis lang din sila nakarating. Pagbaba niya mula sa kotse ni Bullet ay agad siya nagpaalam. Thank you, Doc. Chen, come here na. Kiss muna si Mama. Bye, Mama. Sama ako kay Doc sa office niya po. Chen, hindi. Makakaisorbo ka kay Doc. At saka bawal ang bata sa ospital. Anya bago balingan ng lalaking nasa driver's seat. Pakihatid na lang kay Teacher Dea. Mabilis naman itong umiling. Isasama ko na. Sa office lang. Hindi ko palalabasan tsaka pagsusuting ko ng face mask. Okay, thank you. Kumuway pa muna siya bago tumalikod sa kotse. Wow, may naghahatid na. Oh gosh. Gulat na gulat niyang pinalakihan ng mata si Lori. Ano ba? Malaki ang ngisi nitong bahagya siyang pinangga sa balikat. Bakit inihatid ka ni Doc Banderas? Kasama pa si Chenny Nagmagandang loob lang yung tao, dami mong alam. Inaasar siya ng kaibigan hanggang sa engineering building. Talagang sumama pagayong kay layo ng building nito. Kinahapunan, hindi niya inaasahan na susunduin din siya ng dalawa. Malawak ang ngiti ni Chenny sa backseat ng kotse ni Bullet. Mama! Get in. Nakangiting ani Bullet. Sumakay siya sa front seat. Bakit may pasundo naman? Nagyayayang mamasyali ang anak mo. Nilingon niya si Chenny at isinamaan ng tingin. Mabilis naman itong kinilabit si Bullet para humingi ng tulong. Tito Doc! Ano, Chen? Tanong niya, may patito Doc na ito ngayon. Parang wala itong narinig. Humalokip-kip ito at sumandal sa upuan. Nakatingin pa sa labas. Nabaling lamang ang tingin niya sa binatang nagmamaneho nang tumawa ito. Hayaan mo na. Nag-level up kaming dalawa kanina. Tito Doc na raw ang itatawag niya sa akin. At cute na baby naman sa kanya. Naiiling na lamang si Portia sa lahat ng kaartehan ng anak. Ewan ko sa inyong dalawa. Kapag lalabas sila ay napagkakamalan silang isang happy family na hindi naman nila tinututulan. Kakaibang energy at saya ni Chenny ngayong kasama nila si Bullet. Lagi ito nakakabit sa binata. Tito, claw machine! Naka-uniform pa si Portia pero deadma lang sa mga napapatingin. Nakasunod siya sa dalawa at kinukunan ng mga ito ng pictures. Chen, dahan-dahan. Saway ni Bullet sa bata na magtatakbo ito sa mga laruan na nakadisplay. Nasa toy store naman sila. Alin ang gusto mo dyan? Ang likot-likot ni Chenny kaya naman nung pauwi na sila, nakatulog na ito sa likod ng sasakyan. Mas hyper si Chen ngayon Anya habang nililingon ng anak. Kapag kami lang, tamang lakad-lakad lang siya at patingin-tingin sa paligid. Si Bullet din ang nagbuhat sa bata hanggang sa kwarto. Salamat, Doc. Nakakabala na kami sa'yo. Nasa sala silang dalawa. Inalok niya ito ng kape dahil nakakahiya naman na basa na lang itong aalis matapos silang samahan. Portia, can I ask something? Pero kahit hindi mo sagutin kung hindi ka komportable. Ano yun? Nasaan ang tatay ni Chenny? Saglit na natigilan si Portia. Tinitigan niyang binata bago nagpagpasyan sumagot. Wala namang mawawala kung magsasabi siya rito ng totoo. Isa pa hindi naman na iba sa kanila mag-ina si Bullet. Ang totoo, hindi ko naman talaga tunay na anak si Chenny. Anak siya nung kaibigan ko ng first year college tapos nabuntis. Iniwan sa akin si Chenny. Inako ko na dahil kawawa naman ng bata. Wow, that was very kind of you. Akala ko talaga tunay mo siyang anak dahil mahal na mahal mo siya. Hindi naman namin kailangang maging magkadugo para mahalin siya na parang akin, hindi ba? Ngumiti ang doktor habang tumatango. Ganoon na lang sila hanggang sa maging sobrang dependent na siya sa binata. Nagagalit na siya rito kapag hindi ito agad nagre-reply o sumasagot sa mga walang kwenta niyang messages. Bakit hindi ka nagre-reply, Bullet? I also called you pero wala rin. Nagri-ring lang. Yun agad ang bunga ni Porsche sa binata na makapasok ito sa unit niya. Marami akong pasyente kanina, Porsche. Kahit na, kapag break mo, hindi mo lang makareply kahit isang word. Nagsiselos na rin siya at lahat na ng lumalapit kay Bullet ay inaaway niya. She is becoming childish. In short, hindi pa sila ni Bullet ay binabakura na niya. Napahilot ito sa sentido. Portia, kapag nasa ospital ako, hindi ako gumagamit ng phone. Kahit ang parents ko alam yun.
They're going to contact the hospital kung may emergency para ma-reach ako. Sino yung kasama mo sa picture? Aling picture na naman? Lahat na lang na nakita mong pictures na kasama ako. At may makasamang babae, gagawin mo ng issue. Reklamo nito pero hindi pa rin nagtataas ng boses. Tumabi pa nga sa kanya at umakbay. Sa ilang buwan na nilang closeness ay parang natural na sa kanila ang ganoon. Walang usap, walang paglilinaw pero nagkakaunawaan. My gosh! Masyado kasing dikit sa'yo. May videos pa na kung makatingin parang gusto kang ibulsa. Isinuksok nito mukha sa leeg niya. Pagod ako, Porsche. Not now, please. Gusto ko lang naman pag-usapan. Naiinis sa siring niya. Umiwas pa siya kaya nahulog ang mukha ni Bullet at tumama sa sandalan ng sopa. Ouch, Portia, you're being childish. Daig mo pa magtantrum si Chenny. What did you say? Naiiling itong tumayo at naglakad patungo sa pinto. Let's talk kapag kalmado ka na at wala nang pagdududa dyan sa utak mo. No, let's talk now. Hahabulin sana niya ito nang bigla itong humarap kaya napatras siya. Sure, mag-usap na tayo ngayon. Nakangising nito. Ngayon lang niya nakita ang binata na matalim ang mga mata. Galitan na babanaag niya roon. We're just neighbors, Miss Cruz. Kung makaasta ka dyan, akala mo asawa kita. You know what? Nakakasakal ka. Mabuti na lang nalaman ko na mas maaga. Natulala si Portia. Parang sinuntok ang puso niya dahil biglang kumirot yun. Nasasaktan siya. They're just neighbors? Ano pala yung mixed signals nito? Iyon ang isa sa malaking away nilang dalawa. Kaya ang ginawa niya, dahil napahiya, hindi niya ito pinansin. Pinanindigan niya ang sakit na naramdaman kahit sa totoo ay siya naman talagang may kasalanan. Mama, kailan tayo pupunta kay Tito Doc? Iniuwi niya sa bahay ng mga magulang si Chenny. Doon din siya tumutuloy pansamantala. Sa sobrang pagkapahiya ay parang lulubog siya sa lupa kung makasalubong si Bullet. Assuming ang labas niya. Dito na muna tayo, Chen. Malapit ang graduation ni Mama. Hindi pwedeng lagi ka maiiwan kay Teacher Dea. Masyado akong busy ngayon sa university. At may thesis defense pa siya bago ang graduation 3 months from now. Gumuso ito. Pwede naman po ako kay Tito Doc. Busy rin yun. Sinimangutan lang siya ng bata. Hindi sana talaga siya uuwi sa kondo kung hindi lang kailangan. Naiwan niyang copy ng thesis na kailangan niyang i-revise. Pagkagaling tuloy sa university ay dumiretso sila ni Chenny sa kondo. Behave siya na, huwag kang lalabas, may kukunin lang ako. Bili niya sa bata na nakasimangot at naka-cross arm na nakaupo sa sofa. Nagtatampo pa rin dahil ayaw niyang payagan na pumunta kay Bullet. Kaso nung palis na sana sila, ay malakas naman na bumuhos ang ulan. Hindi tuloy sila nakauwi sa mga magulang niya. Nakatakas tuloy si Chen at nangapit bahay na naman. Mama! Sinama niya ito ng tingin nang sa pagbalik ay may bitbit ng ice cream. Where have you been, Chenny? Masaya itong tumalon-talon papasok ng kwarto. Kay Tito Doc. Paglabas ko kasi po nasa hallway siya kaya nagaya ko. Isinama ko sa unit niya and gave this to me. Bigyan daw po kita, peace offering. Bakit daw? Bakit may peace offering, Mama? Nag-away kayo ni Tito Doc? Kaya ba hindi tayo umuwi rito? Umiling si Portia. Hindi tayo umuwi rito dahil busy si Mama. No other reasons. Oh, wag kang kumain ng maraming ice cream. Malamig ngayon, baka sipunin ka. Okay. Kinabukasan, maagi siyang naalimpungatan dahil sa sunod-sunod na pag-doorbell. Gulong buhok at bukas pang ilang butones ang suot at damit pantulog ay binuksan niyang pinto. Yes, good morning. What can I do? Bullet? Good morning, Portia. Mabilis pa sa 4:00 na inayos niya ang sarili. Dumagdag na naman ang kahihiyan niya. Bakit? Pero pinanindigan niya. Taas kilay niya tong hinarap. I cook breakfast. Oh, tapos? Course. Anyayahan ko sana kay ni Chenny na kumain ng sabay. Nito na napapahimas pa sa batok. Sa unit ko. Inismira niya ito. Kaya ko rin naman magluto ng breakfast para sa aming dalawa ng anak ko. Yun lang bang kailangan mo? Yeah, hintayin ko kayo sa unit. Sambit nito bago siya talikuran. Nang maisarang pinto ay nanghihina siya napasandal. Ramdam niyang pag-iinit ang pisngi niya. Gosh, kahihiyan. Sobra-sobra na. Hindi niya pinalam kay Chenny nagpunta si Bullet para yayain silang mag-agahan.
Nagluto siya ng pagkain nila mag-ina. Pero hindi roon natapos ang pagpunta-punta ni Bullet. Kung minsan ay may dala pa itong kung ano-ano. Ano naman yan? Nakasimangot na asik niya sa binata na mapagbuksan na naman ito ng pinto. Sandwich, snack. Favorito ni Jenny so I decided to make one at dalhin dito. Mr. Neighbor, pasensya na ha. Natutulog ang anak ko. At busy ako. Nagtatapos ako ng thesis for defense so if you'll excuse me, at least give this to her. Pakiusap ni Bullet at pilit iniaabot sa kanyang sandwich. Kumain ka rin habang gumagawa ng thesis. I can manage. Isasara na sana niyang pinto na marinig ang pagbukas ng pinto ng kwarto kasunod ang matining na boses ng batang babae. Tito Doc! Mabilis itong tumakbo at nagpakarga sa binata. I miss you po. Hindi ako makapunta sa iyo kasi sabi ni Mama busy po kayo and busy rin siya dahil graduation na. Really? Anito na sumulya pa sa kanya. Opo, kami Tito Doc. Kunot ang noong iniwan niyan dalawa sa sala. Pumasok siya sa kwarto para tapusin ang ginagawa. Mabuti na lang pala at nag-take na siya ng OJT noong 3rd year siya. Madalas din siya mag-volunteer sa mga trainings noon kaya hindi na ganong hassle kapag 4th year na. Wala kang work, Tito? Narinig ni Portia na tanong ni Jenny sa doktor. Lumabas siya sa kwarto para kumuha ng tubig. Wala po, day off ko. Why, you wanna go somewhere? Kita niya ang pag-iling nito. Hindi naman makakasama si Mama. Busy siya. Kaya dito na lang tayo. Let's watch a movie you'd like. Yes, yes! She answered giggling. Frozen! Dumating ang araw ng kanyang graduation. Kasama niya mga magulang sa AIU. Si Jenny talaga nagsuot din ng toga para tuwining daw silang dalawa. After this, take a rest first bago ka mag-licensure exam saka humanap ng trabaho, Portia. Or you want me to recommend companies? Tapos ng ceremony at nagpi-picture taking na lang sila bago umuwi sa bahay para mag-celebrate. I'll think about it first, Dad. Tumawa ito. Yes, independent ka na nga pala, no? Pero lagi ring nakaungot sa amin ang mami niya. Maging ang mami niya ay natawa at nagkomento. Pero nitong mga nakaraan, iba nang kinukulitan, no? Hindi ba a-attend si Doc Bullet? Wala man lang gift? Kala ko pa naman nagkakamabutihan na kayong dalawa. Ma'am! Nanlalaki ang mga matang saway niya rito. Nakatingala kasi sa kanila si Chani at panigurado nakikinig tapos ay magdadaldal na naman kay Bullet. Lola, busy po si Tito Doc. Sinasabi na nga ba niya? Pero po, pag uwi namin sa unit, baka nag-wait siya to surprise Mama. Nag-talk po kaming dalawa about it. Yan na, binuking na ng anak mo, surprise si Bullet. Natatawang komento ng daddy niya. Nagtakip ng bibig si Chani at bumulong sa lolo nito pero dinig naman niya. I even gave our passcode po kay Tito Doc for the surprise. Ano, Chani? You gave what? Nanlaki ang mga mata nito. You heard that, Mama? Bulalas nito. No, that can't be true. Malakas tuloy siya natawa nang madatan nga si Bullet na naghihintay sa unit niya. May nakahandang mga pagkain at isang bouquet ng bulaklak ang nakapatong sa mga binti nito. I'm sorry, Pabiro siya napairap. Naibuking na ni Jenny lahat yan. Natatawa niya nilingon ng anak na pino siyang kinurot sa hita. What? Totoo naman ah. Mama, dapat you pretend to be surprised. Bulong nito. Kasalanan ko ba, Jenny? Nagpapadyak itong lumapit sa binata. Tito Doc, sorry. Okay lang, baby. Hinalikan nito ang bata sa noo bago siya muling hinarap. For you. Inabot niya ang bulaklak. Thanks. Hindi ka na sana nag-abala, Mr. Neighbor. Nahihiya itong humima sa batok. Mannerism nito yon kapag nahihiya. Namumula rin ang tainga. About that, Porsche. I'm sorry. Nadala lang ng pagod and... Na, okay lang. Kasalanan ko naman talaga. Nag-assume ako sa mixed signals mo. Si Jenny nakaupo na agad sa mesa at kumakain na ng chicken kaya nakakapag-usap silang dalawa. Sorry. Hindi dapat kita pinagsalitaan ng ganun. Saan ito? Can we start all over again, Portia? Ano ba nasimulan na natin? Wala naman na. Ibinagsak niya ang sarili sa couch para maayos na makapagubad ng heels. Kaso mabilis na yumuko si Bullet para ito na mag-alis na mga yon sa paan niya. Salamat.
Can I court you, Portia? Natigilan siya dahil sa narinig. Tumitig siya kay Bullet. Pilit binabasa kung nagbibiro lang ba ito. What? Liligawan kita sa ayaw at sa gusto mo. Papaalam lang para aware ka. Pala-desisyon ka naman pala. At kung kailan naman nagkakaayos na ulit sila ni Bullet, ay saka naman sumulpot ang dati niyang kaibigan. Kinukuha ang anak nito. Galing siya sa unit ni Bullet at babalik sana saglit sa unit niya para kumuha ng damit nang may babaeng nakatayo sa tapat niyon. Excuse me, may kailangan ka? Maricar? Malawak itong humiti. Portia, hi. Si Maricar ang biological mother ni Chani. Ang kaibigan niyang natakot sa obligasyon at basta iniwan sa tapat ng condo unit niya ang basket na kinalalagyan ng sanggol. Malamig niya itong tinignan. May kailangan ka? Tuwan-tuwa itong tumayo. I wanna see my daughter. Nasa loob ba siya? She's cuffed. Hindi siya makapaniwala. Excuse me? May anak ka ba rito? Umalis ka na, Maricar. Wala kang mapapala dito. Nilagpasan niya ito at akmang papasok na sa sariling unit nang pigilan siya nito sa pamamagitan ng mahigpit na pagkapit sa kanyang braso. Wait, magkarinawan lang tayo, Portia. Ako ang tunay na ina. Bakit mo ipinagkakaitang bata? Iwinaksi nito ang kamay na nakahawak sa braso niya. Talaga ba, Maricar? Tunay na ina ka nga pero ang tanong, nagpakaina ka ba? Excuse me lang ha, mag-isip-isip ka nga. Nanlisik ang mga mata nito. Kung hindi mo ibabalik ang anak ko sa akin ng kusa, idedemanda kita at dadalhin ko to sa korte. Ang lakas naman ng loob mo. Napaisip si Portia. Paano nga kung dalhin nito sa korte ang kaso? Baka matalo siya dahil may karapatan ng ina sa bata. Paano kung mawala sa kanyang anak? Akala mo ba papahig ako na basta mo nalang makuha ang anak ko? Anak mo? Baka anak ko, Portia. Nag-alaga ka lang pero ako ang totoong ina. Ako ang nagdala. Ako ang nanganak. Sasagot pa sana siya nang bumukas ang unit ni Bullet at lumabas ito karga si Chani. Porsche, ba't natagalan ka? Nanlaki ang mga mata ni Maricar na makita ang bata. Anak? Sumimangot lang ang bata. Diretsong tingin sa kanya. Hindi tinapunan ng tingin si Maricar. Mama, ang tagal po. Lalamig ang foods natin. Nagluto si Tito Doc eh. Sayang effort. Mukhang nabasa ni Bullet ang bahala sa kanyang mga mata. Halika na, love. Nagugutom na tong anak natin. Mamaya mo na kunin ang gamit niyo dyan para ilipat dito. Oh, okay. Muli niyang inilak ang pinto ng unit niya bago lumapit sa dalawa. Let's go, anak. Nagugutom ka na? Opo, Mama. Ang tagal mong mag-talk sa stranger na babae. Sinulyapan pa nito si Maricar na napanganga lang. Sinulyapan muna ni Portia si Bullet bago pilit na ngintian ng anak. Oo anak. Nagtanong lang kay Mama. Anong tinanong po? Tumikim si Bullet. Kain na tayo, baby. Lalamig ang food. Mamaya mo na interrogate si mama mo para busog siyang sasagot. Okay. Thank you. She mouthed. Tumango naman si Bullet bago inasikaso si Chani na maganang kumain ng gulay. Pasimple itong dumaan sa likuran niya sa kabumulong. We'll talk later. It's already evening pero veggies pa rin ang ulam, Tito Doc. Wala bang chicken or hotdogs? Chen, di ba favorite mo na ang gulay? Panguto ni Portia sa anak. Bakit nagre-reklamo ka ngayon? Ano bang hindi? Always veggies ulam when we're here sa condo ni Tito Doc. Nakangusong anito. Nagtawa na naman sila ni Bullet sa himutok ni Chenny. Masaya ang bawat pagdaan ng araw kina Portia at Bullet kasama ang batang si Chenny. Kaso, isang Martes ng umaga, may inaasikasong mga papeles si Portia para sa pag-apply niya ng trabaho habang wala pang schedule ng licensure exam nang may dumating na summon galing sa korte. Mama, what's that? A letter? Alam na agad niya kung para saan yun. Yes, baby. Tapos ang pagsusulat mo ng name? Yes, Chani Cruz. Mayabang na ipinakita pa nito sa kanya ang pangalang sinusulat ito, tuwid na at malinis. Very good Anong gusto mo reward? Habang pinapanood ang anak na nangingislap ang mga mata sa kasiyahan at tuwan-tuwa ay hindi maalis sa kanyang isip ang mga posibilidad. Paano kung manalo si Maricar sa custody ng bata? Date with Tito Doc. She chuckled. Anong mangyayari dito kung mapunta nga sa tunay na ina?
Hindi na nito mahihiling ang mga ganoong bagay. Okay, pero mamayang hapon na, nasa ospital pa si Tito Doc. Tuwan-tuwa at nagsasayaw itong pumatong sa ibabaw ng couch. Yes, yes! Date with Tito Doc! Ito pa talaga ang tumawag sa doktor pero lukot ang mukha dahil walang sagot. He's not answering. Puntahan na lang natin mamaya sa work niya, tiyain. Malambing na aniya sa bata bago ito nilapitan sa kaniyakap na mahigpit. Mahal na mahal kita, Chenny. Sinuklian naman din ito yon ng mahigpit na yakap. And I love you more, Mama. Pinigilan ni Portia na lumuha dahil ayaw niya magtaka ang bata. Iniisip pa lang niyang darating ang araw na wala ito sa bahay niya ay para ni siyang mababaliwa. Hindi niya kayang ibigay kay Maricar ang bata kahit ito pang tunay na ina. Hindi man dugo niyang nananalaytay sa bata ay buong puso naman niyang ibinigay niya rito. Excited si Chenny habang nasa kotse. Unang beses ba naman niyang pumayag na makipag-date sa Tito Doc nito. Kumakanta ang bata habang ikinakaway ang mga kamay. Excited, Chen? Yes po. Gonna have a date with the pogi Tito Doc. Soon, he'll be my daddy na rin po. Napumulagat si Portia sa sinabi ng bata. Saan mo nakuha yan? Lutang siya habang kumakain sila sa mamahaling restaurant na napili ni Chenny. Basta na lang ito nagturo paglabas sila ng ospital. Are you alright, Porsche? Bullet. May summon naggaling sa kwarte. Mabuti na lang at tinulungan siya ni Bullet. Kinuha nito sa Attorney Range Banderas bilang abogado. Naka-back up din ang mga magulang nila. Legal custody. Sino magkakaroon ng karapatan na gumawa ng desisyon tungkol sa buhay ng bata? Sino magkakaroon ng pisikal na kustudiya sa bata? Kausap nila si Attorney Range at dinidiscuss nito magiging karapatan niya sa bata. Paano kung matalo ako? May takot sa boses niya. Hindi niya kakayanin kung mawawala si Chenny sa buhay niya. Hinawakan ni Bullet ang palad niya. Mananalo tayo. Hindi natin ibibigay si Chenny sa ibang tao. Pwede nating ilaban ang kapabayan ng tunay na ina. Paimbestigahan din naman yon kung may kakayahan ba siyang alagaan ng bata. And then, why did she left her child? Another case is that, kung ano yung background niya. And then, ang malakas na laban natin is, ang interest ng bata. Sa bawat trial ay awang-awa si Portia sa anak dahil para itong pinipiga. Naging malakas ang laban ng kampo nila dahil sa ground na iniwan nito ang bata sa ibang tao para sa bisyo. We will win this, Portia. Bulong sa kanya ni Bullet habang patungo sila sa korte para sa huling trial. Chenny, baby, you okay, nak? Ibibigay niyo po ba ako sa babae? Chenny, sa mo nakuhang ideyang yan? Mahina itong humikbi at sunod-sunod na umiling. Mahigpit pang yumakap sa kanya. Kaharap niya si Attorney Range kaya nakita niya ang pagngiti nito. Malaking laban ng interes ng bata kung kanino siya sasama, Portia. At sa nakikita ko, hindi siya basta sasama sa hindi niya kakilala. Tumango siya, umaasa sa mga sinasabi ng abogado. Naging matamlayin ng bata simula nang malaman nito na hindi siya tunay na ina. Kapag sinusubukan nitong kausapin ni Maricar, ay papalaho ito ng iyak at magtatago. Natatakot ako sa magiging resulta, Bullet. Bulong niya. Hindi ko pababayaan si Chenny, Portia. Kung kailangan gumawa ng illegal para huwag lang siya makuha sa atin, gagawin ko. I can pull some illegal strings for that kid. At the end of the trial, Maricar was found unfit to raise a child. At ang mas malala ay may krimen pala itong tinatakasan sa lugar kung saan ito nanggaling tapos ay balak lang nakunin si Chenny para humuthot sa kanya ng pera. Nakahinga na maluwag si Portia na masuyo siyang hinitaan ni Attorney Range. We'll win this. Anito na siguradong sigurado ang tinig. Thank you. They won the case. Nang malaman ni Maricar na hindi ito mananalo ay isinuko na lamang ang anak. Makukulong din kasi ito. I'm sorry, Portia. Kausap niya ito bago ipasok sa selda. Nasa kotse sina Bullet at Chenny. Pinauna na niya para hindi na makita pa ng anak ang babae. Sinira ko ang buhay mo. Ipinaako ko responsibilidad na dapat ako. Ako ang naghirap. Ako ang gumawa ng kasalanan pero dahil sa takot, iniwan sa'yo nang walang paalam. Mariin siyang pumikit. Hindi pa rin nawawala sa puso niya ang galit sa dating kaibigan. Nagngangalit ang ngipin niya. Alam mo ba nga, hirap na hirap akong pagsabay ng pag-aaral at pagtitimpla ng gatas ng anak mo. Pero salamat na rin dahil sa akin mo siya iniwan
at hindi dinala para iparanas ang kahirapan, tapos ipapaampon mo rin lang tulad ng ibang nakababata niyang kapatid. Nalaman din kasi sa investigasyon na may 2 pa itong anak na iniwan sa ampunan dahil hindi kayang buhayin. Sorry, Portia. Tigmak ng luha ang mukha ni Maricar pero wala siyang maramdamang awa. She's a terrible mother. Sana hayaan mo kung makita siya. Kahit minsan. Ikiniling ni Portia ang ulo para inisin ito. Anong karapatan mo hilingin yan, Maricar? Yung 2 mong anak na iniwan mo sa ampunan, hindi mo ba hihilingin makita? Hindi mo inaalala kung nasa mabuting kalagayan? I can assure you that my child is safe and secure with me, but how about yours, ha? Anak ko rin yun. Anak mo pero ako naging ina. Umalis si Portia nang walang lingon-likod. Bumuntong hininga muna siya bago nakangiting pumasok sa kotse ni Bullet. How was it? Tanong ng binata. Okay na? Dahan-dahan siyang tumango. Yes. How is she? Umiling si Bullet. Tulala. Sumasagot naman pero hindi tulad doon na sobrang daldal at halos mawala na tayo ng isasagot. Kailangan natin siyang i-consult sa psychiatrist. Nag-aalalang Anya. Baka lumala ang trauma niya, Bullet. Natatakot ako. Naipanalo nga natin ang custody niya pero parang natalo tayo kung lumala siya. I will talk to my cousin. Ipapa-appointment ko siya. May pinsan nga pala itong psychiatrist. Halos puro doktor ng pamilyang Banderas. Salamat, Bullet, ha. Kahit na alam kong may problema rin ang pamilya niyo ngayon, sinasamahan mo pa rin ako sa problema ko. Nabanggit kasi nito noong nakaraan na umalis na patungong ibang bansa ang kuya nitong si Lyndon patungo sa ibang bansa para magpagamot. Isabay pang personal na problema ng 2 sa quadruplets. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko? Pamilya na rin ang turing ko sa inyong 2 ni Chenny. At hindi ako papayag na mahirapan kayong 2. Nakangiti niyang sinilip sa backseat si Chenny na natutulog na. Graming dramang inabot ang bata, Bullet. Babalik siya sa dati Porsche. Dumaan na mga araw na matamlay pa rin si Chenny. Hindi pa rin ito bumabalik sa dati. Nakakausap naman nila pero nakakapanibago talaga. May session din ito kay Doc Katana every other day. Ang psychiatrist sa pinsan ni Bullet. Ibinilin din ng psychiatrist sa kanila na laging kausapin ng bata at huwag hayaang mag-isa. Chen, gusto mo ng ice cream, nak? Umiling ito. Si Doc po. Parang nahihiya na rin itong tawagin siyang mama. Tatawagin ni mama kung gusto mo siya makausap. Gusto ba ng anak ko na makausap si Tito Doc niya? Mama, Yes po. ibibigay mo ko ron sa... Lumunok ang bata at hindi na ituloy ang sasabihin. Hinila niya ito't pinaupo sa kanyang kandungan. Hindi, nak. Bakit kita ibibigay, anak kita? Love na love kita. Kahit madaldal ka't pasaway, hindi ko ipamimigay ang cute kong anak. Tuluyan itong humikbi at umiyak. Mama, I get scared po. Inihinto na muna niyang paghahanap ng trabaho para matutukan ng anak. Ayaw niyang busy siya tapos ang anak niya ay may kinakaharap na problema. Pinupog niya ito ng halik sa buong mukha kahit na basang-basa iyon ng luha. Don't be scared, na. Hinding-hindi. Hindi kayo pamimigay ni Mama. Tandaan mo yan, ha? Tsaka ang Tito Doc, hindi rin papayag. Mawawalan siya ng tagagising sa umaga niyan. 5:00 pa lang kasi ay nambubulabog na ng kabilang unit si Chenny. Nung una, kumakatok pa pero nung malaman ang passcode, aba, nauuna pang gumising sa kanya para mangapit bahay. Tara sa unit ni Tito Doc, let's wait for him there. Yaya niya sa bata para malibang ito. Ipagluluto rin natin siya, gusto mo yon? Opo. Dumating nga kinahapunan si Bullet na nagluluto sila ni Chenny. Hindi pa man tuluyang bumabalik sa dati ang bata, pero nagagawa na ulit itong salubungin si Bullet at yakapin. Tito Doc, nagluluto po kami ni Mama ng foods. Kinarga naman ng binata ang bata. Talaga? Anong food? Naglakad ang 2 papalapit sa kanya. Nasa harap siya ng kalat. Mukhang masarap ah. Hating gabi na makatulog si Chenny. Magkakatabi sila sa kama at iyakap silang mag-ina ni Bullet. Bullet? Bakit gising ka pa? You should sleep, Porsche. Hinaplos niya ang braso nitong nakapulupot sa baywang niya.
Pwedeng magpa-assess ulit sa kapatid mo about adoption? May mga kakilala naman siyang abogado at pwede rin siya magtanong sa parents niya. Pero mas gusto niya siya mismo ang gagawa at maghahanap. Siyempre, sa tulong pa rin ni Bullet. You're going to legally adopt Chenny? May gulat pa sa boses nito. Talaga? Hinaplos niya ang pisngi ng tulog na anak. Oo, para hindi na siya mababawi sa akin. Handa akong gastusan at pag-ipunan ng paglaki niya. Maghirap man ako basta kasama kong anak ko. Hindi ka maghihirap. Kasama mo ko. Kasama niyo ko ng anak natin. Matapos ang lahat ng problema, hinarap naman nilang dalawa ang personal matter sa pagitan nila. The problem is over. The adoption paper is complete. Now, how about us? Nakasimangot niya nilingon si Bullet. Kasalukuyan silang nasa bakasyon sa beach resort na pag-aari ng pamilya ng mami niya. Naisipan nilang dalhin si Chenny para makapagliwaliw. Ano ba yan, Bullet? Napaka-wrong timing mo naman. Kailan mo ko sasagutin? Ang tagal ko na nanliligaw Tatawa-tawang usig dito sa kanya. Nagsasawa ka na? Asik niya rito kaya mas lumakas ang tawa nito. Di sige, sinasagot na kita. Baka mamaya magbago pang isip mo eh. Ang nakanguso nitong mga labi ay agad na naging ngiti at maya-maya ay naging halakhak. Nagtatakbo ito sa buhangin. Binuhat ang walang kamalay-malay na si Chenny na naglalaro pagkatapos ay inikot-ikot. Tito Doc! Daddy nang itatawag mo sa akin, Chenny. Daddy na. What? Gulong-gulo tuloy ang bata. Mama, what is he saying? Nahihilo na po ako. Alam ng bata ang tungkol sa adoption. Tuwan-tuwa nga rin ito dahil hindi na raw sila maghihiwalay. Bullet, nahihilo na yung anak mo. Saway naman niya sa kalokohan nito. Ibaba mo nga. Lumapit sa kanya ang kanya mag-ama bago siya sabay na niyakap. Love you, Mama. Love you, sweetheart. Sabay na wika ng mga ito at sabay rin siyang kinintala ng halik sa magkabilang pisngi. Mahal ko rin kayong dalawa. Madamdaming aniya bago hinalikan ng dalawa. Swim na tayo? Masaya sila nagtampisaw sa dagat. Nakasakay sa balikat ni Bullet si Chenny at winiwisikan siya ng tubig dagat habang nagtitili. Ganyanan pala ha? Ginantihan niya rin ang wisikan dalawa na mabilis lumangoy papalayo. Wait! Saan kayo pupunta? Ginusto niyo to Nauwi sa malakas na hiyawan at halakhakan ng paglangoy nila. Inabot na sila ng dilim dahil sobra nag-enjoy. Ilang buwan pa ulit ang matuling lumipas at ginulat naman siya ni Bullet ng isang proposal. Will you marry me, Portia? Naiiyak na tanong nito habang nakaluhod sa harap niya. Please. Hindi pa man siya nakakasagot ay inunahan ni siya ng anak. Of course, Daddy Doc, she will marry you. Chenny? Saway ng kanyang inang si Ashley sa bata. Tinabunan pa ang bibig nito. Ang ingay mo pala desisyon ka. Nakakatuwa na bumabalik na ulit sa dati ang bata. Lalo na ngayon na pumapasok na ito sa kindergarten student. Portia. Dahan-dahan siyang tumango. Oo naman. Pakakasalan kita. Tuluyang bumagsak ang luha ni Bullet. Marahan itong sinuot sa kanya ang singsing na may diamond. Thank you. Thank you, love. I love you so much. I love you too. Nagyakapan silang dalawa pero may sumingit sa gitna. Love ko din po kayo, Mama, Daddy. 5 months later, they are now exchanging vows at the church. Pangako magmamahalan sa hirap at ginhawa. Sa kahit anong problema ay magsasama. Mama, you look very beautiful in your white gown. Tuwan-tuwang puri ni Chenny sa suot na wedding gown ni Portia. Just like me. Nasa reception na sila at nakapagpalit na siya ng pangalawang gown. Yung suot niya kanina sa simbahan ay puring-puri din ng anak niya dahil mahaba raw. Ito ang flower girl at ginusto rin ng puting gown na mahaba. Ang bilis. Naunahan mo pang Kuya Lyndon mo, Bullet. Komento ng ina ng asawa niyang si Ada. Katabi ang makisig niyang father-in-law na si Doc River. Ikaw palang unang ikakasal sa inyong magkakapatid, Bullet. Ani Doc River. Nangunot ang noon niya dahil nakakalokong umisi ang kanyang asawa. Hindi kayo sure, Midi. Baka may nananahimik lang dyan. Anong ibig mong sabihin, anak? Kuryosong usisa ng mami nito. Hindi ko sinasabing si Rain dyan, Kasinungalingan mo, Bullet.
Singhal ng kapatid ni Bullet na si Attorney Range. Napapailing na lamang siya sa biruan ng pamilya Banderas, na pamilya na rin niya. Marami na silang kinaharap na problema. Natuto pa rin silang manatili sa bisig at pagmamahal ng isa't isa. Salamat na lang talaga at may kapitbahay siyang Peria na sobrang gwapo pa. Mabuti na lang at ito na ngayon ang tatay ng anak niya at ng magiging mga anak niya. Excited na siyang bumuo ng mas malaking pamilya kasama si Bullet. The End. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, huwag kalimutan mag-like at subscribe. Salamat sa pakikinig. Mag-iingat po tayong palagi at naway lagi tayong pagpalain. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!